Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Old Guy, na ipinalabas taong 2024. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa isang nightclub sa London, kung saan si Danny Dalinsky ay nagsasaya. Si Danny ay isang contract killer na malapit ng magretiro, at nasisiyahan sa kanyang sarili sa pagsasayaw sa gitna ng mga kabataan. Kinaumagahan sa kanyang apartment, maraming babae ang nagpapahinga sa kanyang kama at sofa, habang siya ay lumabas sa banyo pagkatapos maligo. Nang maglaon, bumisita si Danny sa isang doktor na nag-alis ng brace sa kanyang kanang kamay, kasunod ng joint fusion surgery. Pinayuhan siya ng doktor na huwag bumalik kaagad sa trabaho, dahil mapipilitan ang kanyang mga daliri. Gayunpaman, iginiit ni Danny na kailangan niya ang trabaho, na nagudyok sa doktor na magrekomenda na gamitin muna ang kanyang kaliwang kamay hanggat maaari. Nang hapon na iyon habang nagtatrabaho, nagpahinga si Danny sa eskinita sa likod ng kafe. Nakita niya ang isang kotse kung saan ang isang sugatang binata na si Doug, ay lumabas na nagsalita sa nakakode na wika. Inutusan ni Danny si Doug na maghintay sa kotse, pagkatapos ay agad na isinara ang kafe at dinala si Doug sa kusina. Ipinakita ni Doug ang isang sugat na kanyang natamo sa tiyan gamit ang gunting, at humingi ng tetanus shot. May tinawagan si Danny, pagkatapos ay tiniyak kay Doug na may darating na doktor. Di nagtagal, tinanong ni Doug kung dapat na siyang tumakas, ngunit tiniyak sa kanya ni Danny na tama ang kanyang desisyon na manatili. Ipinakita ni Danny kay Doug ang larawan ng isang magandang beach sa Pilipinas, nangako na ipapadala siya doon ng kumpanya para magbakasyon. Habang tinitingnan ni Doug ang larawan, binaril siya ni Danny sa likod ng ulo, na nagdulot ng pananakit sa kanyang nasugatang kamay. Pagkatapos, nagkita sina Danny at ang kanyang boss na si Opal, na nagpahayag ng pagkadismaya sa hindi magandang paghawak ni Doug sa kamakailang assignment. Nabigo si Doug na patayin ang target, at sa halip ay pinatay ang asawa at dalawang anak nito. Hiniling ni Danny na bumalik sa mga active assignment, binigyang diin ang kanyang 30 taong record ng walang pagkakamali. Gayunpaman, tinanggihan ni Opal ang kanyang kahilingan, at ipinaliwanag na gusto ng kumpanya ang mga mas batang operatiba. Dagdag pa niya, ang kanyang kamakailang injury ay maaring makaapekto sa kanyang pagiging epektibo. Bagamat iginiit ni Danny na ganap na siyang gumaling, nananatiling hindi kumbinsido si Opal, at nag-alok sa kanya ng alternatibong papel. Si Danny ay inalok na siyang magsasanay sa mga bagong pasok at mas batang assassin. Dumating si Danny sa isang bowling alley at nakilala si Wilborg, ang batang assassin na may bastos na ugali. Sinabi nito na iniiwasan niya ang alak, at hindi siya komportable kapag nasa paligid niya ito. Iginiit pa ni Wilborg na ang tungkulin ni Danny ay mag-observe lamang at magbigay ng feedback, kung paano niya pinangangasiwaan ang mga assignment. Gayunpaman, sumagot si Danny na siya ang namamahala sa biyahe papuntang Belfast, Northern Ireland. Napansin ni Danny na may kulay ang mga kuko ni Wilborg, at tinutuyan niya ito. Huminto sila sa isang karaoke bar sa London, para kolektahin ang kanilang mga kagamitan, kung saan mainit na sinalubong si Danny ng manager na si Anata at ng kanyang assistant na si Lola. Nang banggitin ni Danny na pupunta sila sa Belfast, sinabi ni Anata na maswerte siya dahil gusto niyang bumisita doon. Dahil dito, iminungkahi ni Danny na maaaring iwan ni Anata si Lola, para bantayan ang negosyo habang wala siya. Pagdating sa Belfast, sinalubong ang tatlo ng kanilang kontak na si Milo, na agad na nagkomento sa hindi pangkaraniwang hitsura ni Wilborg. Ilang saglit pa, ipinaalam sa kanila ni Milo na ang kanilang target ay matatagpuan sa isang golf club. Tinanong ni Danny kung sino talaga ang target, na nagudyok kay Milo na magpakita ng pag-aalala sa kawalan ng lakas ni Danny. Pagkatapos ay ibinahagi ni Milo na naniniwala si Opal, na si Wilborg ay isang hitman na katulad ni Danny sa kanyang kapanahunan. Ngunit binanggit na siya ay may ugali na pumatay ng mga inosenteng tao. Bilang resulta, tumugon si Danny na si Wilborg ay kalahati lamang sa tao na nagpinta ng kanyang mga kuko. Dumating sina Danny at Wilborg malapit sa kakahuyan sa labas ng golf club. Bago ang pag-atake, inutusan ni Danny si Wilborg na manatili sa kotse, at nagpasya na siya mismo ang hahawak sa pagpatay. Nagprotesta si Wilborg, at pinaalalahanan si Danny na ang kanyang trabaho ay advisory lamang. Gayunpaman, gustong patunayan ni Danny na magagawa pa rin niya ang assignment ng walang pagkakamali, sa kabila ng kanyang nasugatan na kamay.
Gamit ang binocular, nakita ni Danny ang target kasama ang kanyang mga gwardya. Nang maglanding ang bola ng golf sa malapit, inilipat ni Danny ang bola palapit sa kakahuyan, na nagpapanggap na isa ding manlalaro ng golf. Habang papalapit ang target upang kunin ang bola, tinangka siyang barilin ni Danny, ngunit hindi niya ito tinamaan dahil sa pananakit ng kanyang kamay. Tumakas ang target at hinabol siya ni Danny, dahilan upang maalerto ang mga gwardya na malapit na sumusunod sa likuran. Sa kalaunan ay nahanap ni Danny ang target na nagtatago, ngunit na-corner siya ng mga gwardya. Dumating si Wilborg at mabilis na pinatay ang target, at ang mga gwardya nito. Kinabukasan sa kanilang silid sa hotel, nagmuni-muni si Danny sa mga nakaraang kaganapan, at pinuri ang mga kasanayan sa pagbaril ni Wilborg sa kanyang pakikipag-usap kay Anata. Nang maglaon, nagtungo sina Danny at Wilborg sa Drumbo Park Stadium, kung saan nagkita sila ng kanilang superior na si William, at isa pang assassin na nagngangalang Simone. Ibinigay ni William kay Danny ang isang file na naglalaman ng mga detalye, tungkol sa kanilang susunod na target na si Barbieri. Gayunpaman, tumanggi si Danny, at tinawag ito bilang suicide mission. Sinabi ni William kay Danny na wala siyang pagpipilian, lalo na't dahan-dahan na hinugot ni Wilborg ang kanyang baril. Pagkatapos ay ipinahayag na ang kanilang target ay ang pinuno ng isang karibal na criminal organization. Ang lalaking pinatay nila sa golf course ay pangatlo sa linya na si Nanay, bilang magiging leader ng organisasyon. Nakikita ang isang pagkakataon, ang kanilang plano ay alisin ang mga nasa itaas na pamunuan, at pagsamahin ang parehong mga organisasyon upang maging isang malaking sindikato sa UK. Si Barbieri ay pangalawa sa command at sinundan ni Yatzek, na ang lokasyon ay nananatiling hindi alam. Dahil may beachside residence si Barbieri, plano nilang umatake sa pamamagitan ng tubig. Pagkatapos ay sinaway ni Danny si Wilborg, dahil sa pagtutok nito sa kanya ng baril kanina. Pinayuhan niya si Wilborg na wag basta-basta sumunod sa mga utos, at nagbabala na ang pagsunod sa utos ng hindi ito pinag-isipan, ay maaaring ikamamatay niya. Ang dalawa ay tumuloy sa dalampasigan, ngunit natuklasan na ang kanilang bangka ay na-stranded, dahil sa maling impormasyon tungkol sa schedule ng pagtaas ng tubig. Nag-aalala na tinanong ni Wilborg ang kakayahan ni Danny, dahil sa kanyang nasugatan na kamay. Sa huli, naglalakad sila ng 1 milya at kalahati, upang maabot ang kanilang target na lokasyon. Nang gabing iyon, dumating sina Danny at Wilborg sa mahigpit na binabantayang mansyon ni Barbieri, at matagumpay na nakapasok ng hindi napapansin. Hinarap nila si Barbieri na nakatutok ang baril, habang nanonood siya ng soccer match. Biglang pumasok sa kwarto ang apo ni Barbieri para humingi ng tubig. Si Danny ay malumanay na sumunod sa kahilingan ng bata, at hinatid siya pabalik sa kama, habang tinitingnan ni Wilborg ang bahay para sa iba pang miyembro. Casual na nakikipag-usap si Danny kay Barbieri, at inalok pa niya ito ng inumin. Nagpasalamat si Barbieri sa kabaitan ni Danny sa kanyang apo, at napansin ang kanyang batang partner na si Wilborg. Sinubukan ni Barbieri na hikayatin si Danny, sa pamamagitan ng pagsasabi na ang pagsasanay sa mga nakababatang assassin, ay tiyak na dahil ang mga ito ang papalit sa kanila. Dahil dito, inalok ni Barbieri si Danny ng triple ng kanyang kasalukuyang sweldo, kung papatayin ni Danny si Wilborg. Nang bumalik si Wilborg, panandali ang tila na tukso si Danny sa alok, ngunit bigla niyang binaril si Barbieri sa ulo. Pagkatapos ay nagawa ng dalawa na umalis sa eksena, nang hindi napapansin. Nang gabing iyon, nakipagkita sina Danny at Wilborg kay William sa isang bar, kung saan pinupuri niya ang kanilang pagtutulungan. Gayunpaman, nananatiling nag-ambala si Danny sa mga naunang salita ni Barbieri. Pagkaalis ni William, tinanong ni Wilborg si Danny kung bakit hindi niya binanggit ang bata. Ipinaliwanag ni Danny na pinapatay lang niya ang mga taong karapat-dapat, ngunit sinabi ni Wilborg na sa kanyang pinagmulan, ang kaligtasan ang nagdidikta ng mga aksyon at hindi ang moralidad. Ang kanilang pagtatalo ay humantong sa isang pisikal na labanan, na naputol nang dumating si Anata. Oh my God. Jesus Christ. Go ahead.
Kinagabihan, lumabas sina Danny at Anata na sumasayaw at nagsasaya sa isang nightclub. Nang lumabas si Danny para manigarilyo, nakita niya ang mga tauhan ni Barbieri na papalapit at sinubukang alertuhan si Anata, ngunit mabilis siyang nahuli ng mga lalaki. Habang pinagbabantaan nila ang buhay ni Danny, dumating si Anata at hawak ang isang lalaki na tinutukan ng baril. Kinuha ni Danny ang kanyang baril at sinubukang mga tuwiran sa mga lalaki, nagpaliwanag na ang salungatan ay dapat manatili lamang sa pagitan ng kanilang mga amo. Gayunpaman, nangako ang mga lalaki na papatayin sina Danny at Wilborg, kaya mabilis silang inunahan ni Danny, na nagpanumbalak ng tiwala sa kanyang mga kasanayan sa pagbaril. Umuwi sina Danny at Anata sa bahay ng ina ni Danny, kung saan ipinakilala niya si Anata at doon nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, tinawagan ni Danny si Wilborg para humingi ng paumanhin sa nakaraan nilang away, at pinuri siya ni Wilborg sa matagumpay na pagpatay sa 3 umaatake. Pagkatapos ay ipinaalam ni Wilborg kay Danny na sa wakas ay nasubaybayan na ni Simone ang lokasyon ni Yatzek. Nang maglaon, sa labas ng Grand Central Hotel, maingat na binalak nina Danny at Wilborg ang kanilang diskarte, dahil pinalibutan ng mga security ni Yatzek ang buong gusali. Nagpanggap bilang isang delivery man, inilabas ni Danny ang mga kahon ng appliances, at sinuhulan ng isang gwardya ng droga. Pagkaalis ni Danny, lumabas si Wilborg mula sa mga kahon at lumipat patungo sa silid ni Yatzek. Samantala, naghihintay si Danny sa labas ng hotel, at nakita niya ang mga tauhan ni Yatzek, kasama si Simone na may kahina-hinalang kilos. Napagtanto na isa itong setup, sinubukan niyang bigyan ng babala si Wilborg, ngunit naputol ang komunikasyon. Sa loob ng hotel, pumasok si Wilborg sa kwarto ni Yatzek ngunit wala itong laman, at mabilis siyang na-corner at nahuli ng mga gwardya. Don't worry, I'll find him. Tell me where Delinsky's going. Samantala, dumating sa mansyon ni Opal ang mga tauhan ni Yatzek na nakabalat kayo bilang mga mamumutol ng kahoy, pinatay ang kanyang katulong at sinugod ang tirahan. Sa ibang lugar, nakipagkita si Danny kay Milo, at binigyan ito ng pera at inutusan siyang dalhin ang kanyang ina sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ay isiniwalat ni Milo na si Opal ay pinatay mga kalahating oras na ang nakalipas. Nagmamadaling pumunta si Danny sa bahay ng kanyang ina, ngunit bago pa niya maipaliwanag ang nangyayari, ay mabilis na narinig ang pagputok ng mga baril. Dinala niya ang kanyang ina at si Anata sa itaas para makasagupa ang mga umaatake at si Simone. Now you, Simone. Where'd you flip? Nang nagpatuloy si Simone sa pagpapaputok, hindi nagpaawat at lumaban si Danny at binaril patay si Simone. Pagkatapos, inutusan ni Danny si Anata na dalhin ang kanyang ina sa kaligtasan, habang siya ay bumuo ng isang plano upang iligtas si Wilborg. Pinuno niya ng gasolina ang isang galon, at nagmaneho papunta sa isang kafe na pag-aari ni Yatzek. Matapos ilikas ang mga parokyano, binaril ni Danny ang isa sa mga tauhan ni Yatzek at sinunog ang lugar. Nang maglaon, habang sinisiyasat ni Yatzek at ng kanyang mga tauhan ang nasunog na kafe, lihim na sinusundan sila ni Danny. Binangga niya ang kanilang sasakyan na nagdulot ng pag-crash at nakuha si Yatzek upang gawing pamalit para kay Wilborg. Sa isang abandonadong gusali na itinalaga para sa palitan, dinala ng mga tauhan ni Yatzek si Wilborg, ngunit biglang sinaksak ng isang lalaki si Wilborg sa tiyan. Kasabay nito, isang sniper ang nagpaputok kay Danny, ngunit hindi ito tumama. Isang mabangis na putok ng baril ang naganap sa pamamahala ni Danny, upang maalis ang ilan sa mga tauhan ni Yatzek.
Sa panahon ng kaguluhan, nakatakas si Yatzek na protektado ng isa sa kanyang mga gwardya. Inalis ni Danny ang karamihan sa natitirang mga umaatake, ngunit na-corner ng huling dalawa. Nang tila na-trap na si Danny, pinatay ni Wilborg ang mga lalaki gamit ang sniper na nagligtas sa buhay ni Danny. Tinulungan ni Danny si Wilborg sa kotse, at sinabi ni Wilborg na hindi na dapat bumalik si Danny para sa kanya. Gayunpaman, kumpiyansa na sumagot si Danny, na siya ang greatest of all time. You didn't have to come back. I didn't come back for you. I came back because I'm the goat. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.